Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang pedestrian nang mabangga ng bus sa Gumaca, Quezon. Chris, ano ang detalye ng pangyayari? Connie, hindi raw gumana ang preno ng bus kaya nito nabangga ang binatilyong naglalakad noon sa kalsada. Base sa investigasyon, bago ang insidente ay nasiraan ang bus sa barangay Inaklagan. Nagtulungan ang mga pasahero nito para itulak ang bus at nang mapagana, nawala naman umano ito ng preno hanggang sa magdire-diretso sa bangin. 17 sa 29 na sakay nito ang sugatan. Pahirapan ng pag-rescue sa kanila dahil madilim at matarik sa lugar. Hinahanap pa ng mga otoridad ang bus driver. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang pamunuan ng bus. Patay din ang isang lalaki nang mabangga naman ng isang armored van sa Corimao, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang armored van hanggang mawalan ng kontrol ang driver nito. Doon na nabangga ang lalaking nakikipagkwentuhan lang daw sa gilid ng kalsada. Nagtamo siya ng matinding sugat sa ulo na kanyang ikinamatay. Nakaligtas naman ang kanyang mga kasama noon. Sumuko sa pulisya ang driver ng armored van na wala pang pahayag. Ayon sa Corimao Police, nagkaroon na ng pag-uusap ang driver at mga kaanak ng biktima. Patuloy pa ang investigasyon. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita din sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nasawi dahil sa rock slide ang isang babae sa Vallehermoso, Negros Oriental. Cecil, anong detalye sa balitang yan? Rafi, nabagsakan ng malaking bato ang 23 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, nasa loob ng bahay nila sa Barangay Tabon ang babae nang magka-rock slide. Nasa pulisya ng bato sa ulo at idiniklarang dead on arrival sa Rural Health Center. Ang pagguho bunsod pa rin sa nagdaang Bagyong Tino. Sa bayan naman ng Ayungon, 2 babaeng senior citizen ang sugatan sa magkahiwalay na disgrasya sa mga evacuation center. Ang isa, nabagsakan ng gumuhong kisame sa Gumintok Elementary School dahil sa malakas na hangin. Ang isa naman, nabagsakan ng naputol na sanga ng puno sa Barangay Awaan. Agad naman silang dinala sa ospital para gamutin. Sa Panabo, Davao del Norte, arestado ang 2 lalaki dahil sa iligal na pagre-refill at pagbebenta ng mga butane gas canister. Sinugod ng NBI Regional Office ang bahay ng mga sospek sa Barangay Credu dahil sa sumbong ng isang kumpanyang ginagamit umano ang mga canister nila sa iligal na produksyon. Narecover sa mga sospek ang mahigit 1,600 na gas canisters, 10 malalaking LPG tanks at mga makinang ginagamit sa pagsasali ng gas. Ang modus, ibinibenta nila ang mga nirefill na canister ng mas mura. Aminado ang mga sospek sa krimen na 2 taon na raw nilang ginagawa. Nahaharap sila sa patong-patong na reklamo. Inaalam pa ng NBI kung sino ang nag-utos sa mga sospek. Paalala ng NBI, huwag tangkilikin ang mga hindi lehitimong gas canister dahil delikado itong gamitin.